Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasabaybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, mailang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag. Manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi,
Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita Kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Magdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin ang kakaibang kwento ng mga himala sapagkat nagsasalaysay ng isang himala ay mayroon na namang isa pang himala na nangyayari. Dalawang may sakit ang pinagaling ni Jesus Nazareno. Alam bagay pinapakita na batbat ng hirap, sakit, pagdurusa at pagsubok ang bawat isa sa atin. Hinaharap ni Jesus Nazareno ang maraming mga tao, pinapagaling, ngunit nandun din yung babaeng dinurugo na humawak lamang sa laylayan ng kanyang kasuotan. At habang sila ay nangungusap, mayroon namang isa na humihiling ng kagalingan para sa kanyang anak. Siguro nga, parang hindi na alam ni Jesus Nazareno kung sinong haharapin niya sapagkat napakarami ang nangangailangan ng kanyang tulong. Parang dito sa Quiapo, lahat tayo nagpupunta rito sa kanya, iba't ibang kadahilanan, iba't ibang pangangailangan, iba't ibang mga kahilingan. Ngunit malakas ang ating loob sapagkat alam natin, bagamat marami tayo, bagamat iba-iba ang ating mga kahilingan at kadahilanan, naririyan si Jesus Nazareno na handang tumulong sa atin. At ito rin ang ipinapaalala sa atin sa unang pagbasa. Sa katunayan, hindi lang si Jesus Nazareno ang ating kakampi. Sabi nga sa sulat sa mga Hebreo, naliligiran tayo ng mga makapal na saksi. Ito raw po ay ang mga banal, ang mga anghel, ang mga santo at santa na kasakasama natin na dumudulog kay Jesus Nazareno, nakataas-taas ang pari. Opo mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Siguro nga minsan, sa hirap ng buhay, pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Wala tayong kakampi. Wala tayong kasakasama. Ngunit ngayong araw na ito, sa misang ito, lalo na sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, marami tayong kasama. Marami, lalo na ang mga banal, na pinagdaanan din lahat ng mga pinagdaanan natin. Ngunit, kaya sila ngayon kasama
sa mga makapal na saksi, nagpupuri, sabi nga sa Salmo Responsorio, nagpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal, sapagkat sila ay nanalig, umasa, sumunod at nagtiwala kay Jesus Nazareno. Kaya nga sa araw na ito, hayaan natin na kung papaano kinausap ni Jesus Nazareno yung mga nagluluksa, yung mga naghihirap, yung mga namatayan, ganun din ang sabihin niya sa atin nang sinabi niyang, huwag kang mabagabag, manalig ka. Kaya ka pinagsimba ngayon, kaya ka nanonood ngayon, gustong sabihin sa iyo at sa akin ni Jesus Nazareno, huwag kang mabagabag, manalig ka. Opo, parang lagi tayong tinatadtad na mga pagsubok. Parang minsan hindi na tayo tantanan ng mga problema at pangangailangan sa buhay. Para bang hindi tayo nauubusan ng pangangailangan at pagdurusa. Ngunit tandaan natin, mayroong mga makapal na saksi na tumutulong sa ating magdasal. Mga makapal na saksi na halimbawa natin ng pananampalataya at pag-asa. At higit sa lahat, mayroon tayong Jesus Nazareno na nagsasabi sa atin, huwag kang mapagabag, manalig ka.